Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies ng inyong love life ngayong 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate or you're claiming the reading. Okay, let's see. Scorpio, kuha muna tayo ng mga cards bago natin i-read, i-interpret. Let's see. Scorpio, love life, 2025, please. Five of Wands, Three of Cups. Oh, okay. Parang meron ditong power struggle sa relationship. May power struggle. Yung iba naman, ay nako, Scorpio. Baka meron ditong mag-away dahil sa selos, ha? I'm sensing selos, insecurities sa relationship. I just need 2 cards, please. It's either sa kaibigan. Yung iba naman, insecurities in terms of your career, your situation. Oh my God. Oh my God. My third party. Okay. Maaring there's... Okay, syempre, ito ay ito ay pwedeng magbago. But for some of you, Scorpio, may experience a third-party situation in your relationship ngayong 2025. Pwedeng ikaw, sa'yo yung third party or sa partner mo. Kasi someone is attracted, no? Maaring attracted, pwedeng kaibigan. I'm seeing kasi dito na dalawang tao nagkakagusto sa isang tao or parehong interesado, no? Pwedeng may asawa na or may basta ganon, dalawang tao connected sa isang tao. Para kasi siyang itong pagtatagpo na to, this can be divinely guided. Okay? May magko-comment dyan, bakit ganun? Third party, but divinely guided? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, okay? May reason kung bakit yan nangyayari. Because, bakit? Bakit nga ba? Kasi may lesson na kailangan matutunan. Para kayong, sa isang collaboration na, magiging involved kayo doon because kanya-kanya kayo, may lesson kayo dyan. May cloud. Cloud is consciousness. Yung mga nasa isip, mga visions. Butterfly. May change, metamorphosis. Pagbabago sa dynamics ng relationship. Yung iba rito, Scorpio, medyo mag-ingat kayo kasi baka ma-fall kayo or ma-in love or magkagusto kayo sa isang taong meron ng partner. Either jowa pa lang o kaya sawa na. Choose love. O, piliin mo raw kung sino talaga yung deserving ng love mo. Yung talagang totoong nagmamahal sa'yo unconditionally. May healing. Oh my God. Okay. Okay. So, ganun na natin. Mag-bingo muna tayo. Scorpio love life. Okay. You have the sun in Sagittarius. Ano to? Energy ng very experimental, tapos
Free, gusto niya free, malaya siya. So baka pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with na mag sumubok ng mga bagong bagay sa buhay. Exploration. Merong Berkanu. Berkanu is a new beginning. So, sa relationship mo, maaring may transformation talaga. May magbabago. Magbabago yung dynamics ng relationship ninyo. But with healing and forgiveness, ito yung tipong na-involve sa third party situation pero patatawarin eh. Patatawarin. Kasi maaring you have realized na ganun talaga. Ganun talaga na may mga pagkakataon na yung parang naintindihan mo kung bakit niya nagawa yun. At mangunguna kasi rito yung happiness. Mangunguna kasi rito yung pinagsamahan ninyo. Yung mga masasayang pinagsamahan nyo ng person nyo. But I also see here separation. Yung tipong parang magpo-pause yung relationship ninyo. Pwedeng magkakaroon ng hiwalayan for a moment, no? To clear things out. Kasi gusto nyong mapagnilay-nilayan kung ano yung makakabuti para sa inyong relationship, para sa'yo. And I think you're going to choose this person. Treasure your loved ones, choose love. Pwede kasing ikaw yung magkakaroon ng third party situation. Pwede kasi tong seryosong third party or yung tipong nagkagusto ka lang sa iba na somehow feeling mo that's already cheating. Or reversal, pwedeng yung romantic partner mo. So it's like you are in a loving relationship but it seems na parang siguro yung iba rito matagal na kayo, no? Matagal na yung relationship ninyo, hindi nyo aakalain na makaka-experience kayo ng ganito na challenge sa relationship. At dito mo mapapatunayan if this person, kung siya talaga yung gusto mo na makasama. So, maari tong maayos, no? Kasi may healing, may forgiveness. But I also see this as a transformative experience para sa'yo, tsaka para sa person mo. Magkasama man kayo, piliin nyo mang magkaayos o hindi. You get my point? Ganon. So, example, nagkaroon ng third party situation, pwedeng sa'yo, pwedeng sa kanya, and for some time, nagkaroon ng separation, di kayo nag-usap, talagang you're trying na to move on and move forward. However, sinubukan nyo pa rin ayusin. Pinatawad nyo, no? So, pwedeng ganon na patatawarin mo. You will let this person come back in your life. And for some of you, I feel like you are going to choose, pipiliin mo yung sarili mo this time. Although mapapatawad mo, but alam mo yung feeling na kailangan ng may magbago. Yung iba sa inyo, lilipat pa kayo ng bahay eh. Lilipat kayo ng lugar. Alam mo yung may mga drastic changes. Di ba may mga ganon? Kapag, lalo na halimbawa, magkasama kayo sa trabaho, tapos yung isa magre-resign, or lilipat, pareho kayo ng lugar na, yung iba, live in. Talagang aalis sa lugar na yun. So, show us the energy here. Ano yung mangyayari? 9 of Coins. Naku! Scorpio. 9 of Coins, energy to ng someone who is independent. Single energy to eh. And with the Wheel of Fortune, it's like a new opportunity, new beginning.
coming in. So, I feel like yung iba, mas pipiliin na mag-focus sa kanilang sarili. But it doesn't mean hindi mo mapapatawad. Yung iba, mapapatawad nyo. May forgiveness. I think yung pipiliin mo rito na mamahalin mo yung sarili mo. Mas magpo-focus ka sa sarili mo. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Good luck sa 2025. Thank you so much and see you again.